So verse 4, just as He chose us in Him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before Him in love, having predestined us to adoption as sons by Jesus Christ to Himself, according to the good pleasure of His will, to the praise of the glory of His grace, by which He made us accepted in the Beloved. In Him we have redemption through His blood, the forgiveness of sins according to the riches of His grace, which He made to abound toward us in all wisdom and prudence, having made known to us the mystery of His will, according to His good pleasure, which He purposed in Himself, that in the dispensation of the fullness of the times He might gather together in one all things in Christ, both which are in heaven and which are on earth, in Him. So this is God's Word. Actually, ang ating devotional is about spiritual blessings. Kasi nabasa na natin noon, last time, pinag-aralan natin ang verse 3, nga ang nakalagay dyan is, Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ. So sabi dito, binigyan tayo ng Panginoon ng lahat klase ng biyayang espiritual dahil tayo ay nasa kay Kristo. Ang tanong, ano itong mga spiritual blessings na ito? Medyo marami, pero siguro gagawin natin, isa lang muna ang ating bibigyan ng focus, no? Pero enumerate ko muna kung ano itong mga spiritual blessings na nakalagay dito sa Ephesians chapter 1. So, dyan sa verse 4, election. Yun ang first spiritual blessing. Pagkatapos, pagdating naman dito sa verse 5, predestination at adoption. Tapos, dito naman sa verse 7, redemption. At pagdating mo sa verse 10, unification. So, medyo marami, ano? So, ang gagawin ko, dito lang muna tayo sa verse 4, saka verse 5. At yung tatlong spiritual blessings na bibigyan natin ng pansin ay number 1, election, number 2, predestination, and number 3, adoption. Okay. Medyo may kabigatan ito, pero dahil ito ay nasa Word of God, dapat nating pag-aralan. Ang unang spiritual blessing na nakalagay sa verse 4 ay election. Sabi dito, just as He chose us in Him before the foundation of the world. Ang ibig sabihin nito, hindi pa nilikha ng Panginoon ang mundo at ang lahat-lahat, pinili niya na tayo sa kay Kristo. Yun. Medyo may kabigatan yan, no? Mamaya na lang siguro ang tanong, ang akin gusto ko lang malaman nyo kung ano yung sinasabi ng banal na kasulatan. So, sabi ng Panginoon dito, ay talagang may pinili siya. He chose us in Him. Tapos, sabi niya dito, before the foundation of the world. Hindi pa man nalikha ang mundo, okay? So, wala pang creation, wala pang langit, wala pang lupa. Pinili niya na tayo. So, napaka-misteryoso niyan, no? Pero, ang ikalawa, dali lang. Ano ang ibig sabihin na pinili niya tayo bago niya nilikha ang mundo? Ibig sabihin, ang pagpili niya sa atin ay unconditional. Ibig sabihin, wala pa tayong nagawang masama or mabuti, pinili niya na tayo. Paano tayo makakagawa ng kahit ano? Hindi pa man tayo ipinanganak. Hindi pa tayo nilikha. In fact, hindi pa nga nilikha ang mundo. Pero, pinili niya na tayo. Okay? So, ibig sabihin, pinili niya tayo unconditionally. Hindi dahil sa ating mga gawa, kundi dahil sa kanyang grace. No? Ano ba ang grace sa Tagalog ng Gracia? Okay. So, unconditional, ang election ay unconditional. Tapos sabi dito, that we should be holy and without blame before Him in love.
Ibig sabihin, pinili tayo ng Panginoon upang tayo ay maging banal in His presence. At ginawa niya ito in love dahil noon pa man, hindi pa tayo ipinapanganak, hindi niya panilikha ang mundo, minahal niya na tayo. Yan, napakalalim na yan, napakamisteryoso. Tapos, ang isa pang dapat bigyan natin ng pansin dito sa verse 4, sabi niya, He chose us in Him dahil sa kay Kristo. Once again, ito ay misteryoso. Pero, ang isang ibig sabihin nito, doon pa man sa tinatawag na eternity past, sa eternidad, bago niya nilikha ang lahat-lahat, may kasunduan na ang Ama at ang Anak na ibibigay ng Ama, tayo ay ibibigay ng Ama sa Anak. So, noon pa man, hindi pa nilikha ang universe, ang cosmos, tayo ay ibinigay na ng Ama sa kay Kristo. At pagdating ng panahon, nang tayo ay ipinanganak na, tayo ay lumapit kay Kristo. Pero noon pa man, may kasunduan na. He chose us in Him. So, itong election involves ang pagpili sa atin. Pero, kasama din si Kristo dyan. Hindi pwede na pipiliin tayo na wala si Kristo. Tayo ay chosen in Christ. Yan. So, mamaya na lang ang mga tanong. Alam ko maraming katanungan ito, no? Pero babasahin ko lang ang Jeremiah chapter 1 verse 5. Before I formed you in the womb, I knew you. Before you were born, I sanctified you. So, sabi ng Panginoon sa kay Jeremiah, dyan sa Old Testament, hindi pa man kita nilikha sa tiyan ng ina mo, kilala na kita, minahal na kita, pinili na kita. So talagang ang Biblia ay nagtuturo talaga ng eleksyon. Kahit ito ay hindi natin masyadong maintindihan, talagang mababasa mo yan sa Bible. So ikalawa, yan ay spiritual blessing, ha? Kasi pwede rin hindi tayo piliin ng Panginoon kung gusto niya. Itong talagang napakalaking spiritual blessing. Kaya merong kantang, Why Have You Chosen Me? Ewan ko kung rinig nyo yung kantang yon. Yung, Why have you chosen me out of millions, your child to be? Yan ang election. At blessing yan. Ha? Because kusang loob, voluntarily, pinili tayo ng Panginoon, hindi dahil sa ating gawa, kundi dahil sa grasya niya. Minahal niya tayo, hindi pa tayo ipinapanganak, kilala niya na tayo, at minahal niya na tayo. Yan. Very mysterious yan. Okay, next. Itong predestination. Basahin ko, ha. Having predestinated us to adoption as sons by Jesus Christ to Himself. Verse 5, Ephesians chapter 1. Ano naman ang pagkakaiba ng predestination at election? Medyo may similarity, pero may pagkakaiba. Ang election, pinili yung ating pagkatao. Tayo ay pinili, di ba? You have not chosen me, but I have chosen you, sabi ng Bible. We love Him because He first loved us. So, yung election ay ang pagpili sa atin. Okay. Ano naman yung predestination? Ang predestination ay itinadhana ang ating destinasyon. Yon. Ibig sabihin, ang Panginoon, siya ang nagdetermine kung saan tayo hahantong sa bandang huli. Hindi pa tayo ipinapanganak, talagang nasa mind na ng Panginoon na itong anak ko ay talagang magiging pinili ko siya upang maging anak ko. O, basahin natin ang sabi ng Bible. Having predestinated us to adoption as sons by Jesus Christ to Himself. So, ang pinakamalalim at ultimate reason kung bakit tayo ay naging anak ng Panginoon ay dahil pinili tayo ng Panginoon at Kanyang itinadhana na sa bandang huli, pagdating ng tamang panahon, tayo ay magiging anak niya. Yun ang ibig naman sabihin ng adoption. Kung babasahin nyo ang John chapter 1 verse 12, ang sabi doon ay, as many as received Him,
To them gave He the power to become children of God. So, ibig sabihin, doon pa man sa eternity past, bago nilikha ng Panginoon ang mundo, talagang determinasyon na ng Panginoon na pagdating ng araw, tayo ay tatanggap kay Kristo. Itinadhana niya na yan. Yan ang ibig sabihin ng predestination. So, uulitin, ano ang pagkakaiba ng election at predestination? Ang election ang pagpili sa atin. Ang predestination ay ang pagtadhana ng ating kakahantungan. Ano yon? Na tayo ay ma-adapt or maging anak ng Panginoon. Having predestined us to adoption as Jesus Christ to Himself. Na tayo ay maging Kanya. Tapos, bakit niya ginawa ito? Sabi ng Bible, according to the good pleasure of His will. Ginawa niya ito, siya ay nag-elect, siya ay nag-predestine, dahil gusto niya. Dahil yan ang kanyang kalooban. Ibig sabihin, wala nang masyadong explanation. Kung babasahin mong Bible, ang predestination ay talagang napaka-misteryoso. Diyos lang talaga ang nakakaalam kung bakit ganoon ang kanyang desisyon. Sabi sa Bible, according to the good pleasure of His will. Or kung sa Tagalog pa, dahil gusto niya lang. Yun ang kanyang gusto. Yun ang kalooban niya. Yun ang kanyang desisyon. Walang makaka-question. Yun. Yun ang tatlong spiritual blessings. Kasi kung iisipin mo naman, kung tayo lang naman ang pababayaan at hahayaan, hindi talaga natin titiliin ng Panginoon. Talagang dapat ang Panginoon ang unang kikilos. Napakaliwanag naman sa Biblia. Sabi ng Biblia, you did not choose me, I chose you. We love Him because He first loved us. So kahit ito ay napaka-misteryoso, ang masasabi ko lang, ang Diyos ay Diyos. Ang desisyon niya ay desisyon ng Diyos. May karapatan siyang magdesisyon ng ganoon dahil siya ay Diyos. So ang magagawa na lang natin, purihin natin siya, magpasalamat siya at manalig tayo na yung mga desisyon niya ay tama. Meron siyang mga dahilan na hindi na natin maaabot. Basta ang alam ko, ang Panginoon ay mabait, ang Panginoon ay mabuti, ang Panginoon ay mapagmahal, ang Panginoon ay matalino. Kung may mga desisyon man siyang hindi natin maintindihan, ako'y patuloy na nananalig sa Kanya na lahat ng desisyon ng Panginoon ay tama kahit hindi ko maintindihan. So, yun ang ating devotional para sa araw na ito.